Ito, basahin natin yung balita. September 11, 2023. Ang sabi, Vice ganda, basag na basag. Kay Juan Ponce Enrile, akala mo maganda ang ginagawa mo, bastos kang tao. My goodness. Bastos daw. Ay, agoy. Binarag talaga. Binarag ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile ang TV host comedian na si Vice Ganda dahil sa umano'y sobrang kabastusan nito. Goodness. Totoo naman mga kochero. Hindi naman maikakaila yun. Kasi he is. He is. Ito ay kaugnay pa rin sa nagawang violations ng komedyante at ng partner niyang si Ayon Perez sa kanilang programang It's Showtime sa ABS-CBN. Matagal nang usapan yan. Tinalang natin kung anong mangyayari pagkatapos ng 15 days. Meron pa yata sila hanggang next week. Nagkomento si Enrile matapos patawan ng 12-day suspension ng It's Showtime ng MTRCB dahil sa pagsubo ni na Vice at Ayon Perez ng icing gamit ang kanilang daliri sa Isip Bata segment ng programa noong July 25. Kasi nga, paulit-ulit ko na sinasabi mga kochero hindi mo kasi dapat ginagawa yung sarap ng bata. Kung gusto mong lumandi ng ganun, gumawin mo sa ibang lugar. Wag sa harapan ng mga bata. Paglalarawan ng abogado ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., salacious ang ginawa ni Vice sa nasabing segment at ang malala pa ay may kasama sila ni Ayon na mga bata na napanood on national TV. Diba yun lang naman kasi talaga yun. Wala naman problema to if this was done sa late night show or in a different place, diba? Pwede naman eh. Kaso nga lang, nasa noontime show ka, number 1, nasa TV ka, number 2. Buti sana kung ginawa niyo sa mga concert niya na wala iba nakakapanood, kayo-kayo lang, di walang problema. Kaso ginawa niya kasi sa TV. So yun, ang problema dito sa bansa natin, kung meron kang power, political, social, economic, or whatever, halos hindi mo na iniisip yung kapwa. Hindi ka raw nag-iisip ng kapwa mo, Vice. Wala ka iniisip na kapwa. Patuloy pa niyang pambabasag sa komedyante. Ang binigay na katangian mo sa lipunan ay hindi mo na tinitignan ang kapakanan ng iba. Sarili mo na lang iniisip mo. Akala mo maganda ang ginagawa mo pero bastos kang tao. Grabe, ang harsh. Pero totoo naman kasi. Paano ka pa kaya babalik nito? Hindi lang walang decency kundi abusado. Abusado kasi. Alam ko na magpatawa yung binabanggit mo na babae. Babae talaga. Manong Johnny, sa lahat ng sinabi mo, tama ka, maliban dito. Hindi po siya babae. Trans tuloy. LGBT po siya. Di po siya babae. Gay yun, di ba? Gay si Vice. Gay yata si Vice. Kasi ang dami yun eh. Diyos ko, may lesbian, gay, bisexual, transsexual, intersex, asexual, queer, etc. etc. Napakarami, hindi ko na malaman kung di na masundan. Kung ano ba talaga ang gusto nyong pagkatao. Di ba? So baka doon siya sa gay. So hindi ko siya babae pag gano'n. Hindi siya babae. Agree ako sa lahat ng sinabi ni Manong Johnny, maliban dito. Magmula pa ng araw, ganyan na yan. You're earning your living and popularity sa kabastusan. Totoo naman kasi. Actually, sumikat si Vice sa pang-aasar niya. Mahilig kasi siya mang-asar. Mahilig siya mang-inis. Mahilig siya mang-insulto. Di ba? Lalo sa mga comedy bar, di ba? Hilig na, no? Yung mga comedy bar kasi, karamihan ng mga joke dyan, hindi naman yan yung tulad ng mga stand-up comedy na kailangan mo ng utak para matawa ka. Sa mga usual na comedy bars, nakakatawa yan kasi either may iniinsultong ibang tao o iniinsulto ka.
Ganun lang kasimple yun. Kaya kung ayaw mo mainsulto ka, wag ka mag-comedy bar kasi sigurado at one point magiging biktima ka. Kaya yun. So, mukhang tama naman 'to, itong huli. Itong huling statement niya, no? You're earning your living in popularity sa kabastos. So, ito yung ano, sinabi sa kanya ni Manong Johnny nung weekend. Actually, Biyernes 'to, eh. Biyernes or Sabado yata. Ngayon, mga kotsero, ang nakakatawa dito, mga kotsero, hindi si Vice ang nagtatanggol sa sarili niya. Ang nagtatanggol sa kanya, mga fans niya. 'Di ba? Parang, okay, so 'di na niya kailangang magsalita para ipagtanggol ang sarili niya, kailangan mga fans na lang niyang sasagot. 'Di ba? That's so weird. Eto ngayon na sinabi ng mga fans ni Vice. Look who's talking. Sex addict tag versus Enrile revived after Vice ganda criticism. Uy! My goodness, may ganung drama, mga kotsero. May ganung drama, guys! Sabi, a video clip of the former Senator Miriam Defensor Santiago impassioned tirade against Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile, in which she branded him a sex addict after making the rounds online after 10 years. Ay, may grabe naman ganun. The video resurfaced in response to Enrile's criticism of Vice Ganda over her supposed indecent brand of humor. In a December 2013 privilege speech, Santiago also called Enrile the mastermind of plunder, drama king, and king of martial law. Ay, grabe. Over his involvement in the pork barrel scam. Ayan na nga. Ay, agoy. Labasan ng baho. Santiago and Enrile were both senators at the time of the speech. Walang pinapatawad, Santiago said of Enrile, kaya ayaw kong tumabi sa kanya. Baka mamaya ma-HIV ako. May ganon. Grabe sila, oh! Grabe sila! May pasabog. Ay, nako. This is eyewitness testimony that Enrile is psychopathic and urgently needs treatment for his sex addiction. There is a sex addict in the Senate if you don't know. Goodness. Laglag. Ay, agoy. Tapos netizens were amused over the name Santiago called Enrile. Buhay pa pala to, sabi ng isang nagtutwitter. Nakakasuka na si Enrile, mas nakakatawa ang mga meme. Mas nakakatawa ang mga memes o memes. Hindi ko alam kung memes or memes kasi di ba tawag kay Vice, meme Vice. Sabi pa ng isa, let's retweet this always as a reminder to everyone about him. May ganun factor. Okay. Sex addict daw, sabi. Sino kaya nag-post nito, no? Nakakaamoy ako ng libel. Nakakaamoy ako ng libel. Kung sino man to. Alam yung mga sa Twitter kasi, mga kotsero, uso mga fake accounts dun eh. Mga alter accounts. So, malamang sa malamang, magkakabulgaran kung sino yung may-ari ng alter account na yan. Pero mga kotsero, natawa lang ako dito sa huli kasi. Natawa ako dito sa huli. Yung sinabi niyang yan. Let's retweet this always as a reminder to everyone about him. So kayo mga kakamping, naniniwala na kayo sa sinabi ni Miriam Defensor Santiago? Tama ba? Kasi if you're going to put weight on this, in as much as you're putting weight on everything else, so naniniwala na kayo sa mga sinasabi ni Miriam. Diba? Ganoon na naman kasimple yun eh. Sa akin, alam nyo mga kotsero, ako maka-Miriam ako eh. Gusto ko yun si Miriam. Pero hindi yung lahat ng mga lumalabas sa bibig niya. I would necessarily agree. Although Lodi yan. Lodi talaga yan si Miriam. Si MDS. Legend na yan. Legend yan. Pero kasi alam nyo mga kotsero, iba kasi yung hyperbolic statements sa loob ng Senado.
Tapos, kapag ikaw merong gustong siyempre you want to put down someone, you will do exactly what former Senator Miriam Defensor Santiago did. So ako, okay lang naman. I'll take it with a grain of salt. Kung ako yon. Kasi syempre, itong mga kakampings, mukhang ngayon naniniwala na sila ulit sa sinasabi ni Miriam. Bakit ulit? Kasi mga konsyero, naalala ko lang recently, na nagka-issue silang lahat kay Miriam nung pinili niyang maging vice-presidente sa kanyang kampanya, si PBBM. Mga kakampwets! Ano na? Kasi if you're going to take one statement from MDS as true, then you have to take the whole thing. So paninindigan nyo ba to, mga kakampings? Sabi, despite being an RTC judge during the martial law period, presidential aspirant Senator Miriam Defensor Santiago sees nothing in running with the late, quote-unquote, dictator son and namesake Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. After filing her COC for president, Santiago said she does not have to reconcile her rulings when she was a judge of the QC-RTC with her decision to run with Marcos. Mga kakamping na nagtatanggol kay Vice. Sinabi rin to ni Miriam tungkol kay presidente. I was correct with my decisions. The truth will always be the truth. Justice will always be justice. Life doesn't have to be a constant straight line from one end to another. Times change. Your ideologies are different from those of your parents. We always have to adjust with the times. Diba? Patay. Ano na yan? Asked about the human rights, by the way, may video tayo dito kahapon. Asked about the human rights violations committed during the Marcos regime, Santiago said it was not as if the late dictator gathered all his family members and decided to implement martial law. They did not agree as a family to sit down and say, let us set a curfew. Let's regulate firearms, he said, noting that martial law was not a result of familial decision, but of a policy decision of the executive branch and Marcos advisors. Santiago said her tandem with Marcos was a unique phenomenon as they came from different parties. She will run under the PRP while the latter is a nationalista stalwart. Kung gagamitin nyo yung mga sinabi ni MDS kay Enrile, dapat paniwalaan nyo na rin pati yung mga sinasabi ni Miriam kay BBM. Di ba? Kaso hindi nyo magagawa yun, no? Hindi nyo kayang gawin yun. Kasi ganun ang style nyo, mga kakampings. You prefer intellectual dishonesty. Nagtatanggol to kasi kakamping. Yan lang yan. Wala silang pake kung naipaglandik, kulang na lang maghubad si, feeling ko kapag naghubad si Vice sa Showtime, hindi pa rin to pagtatanggol pa rin siya ng mga fans niya. Feeling ko lang. Ganun sila ka-intellectually dishonest. Tulad nito, yung kay Pura Luca Vega. Puntahan natin yung kay Pura Luca Vega. Nung nakabastos sila ng religious community, nabastos yung mga Katoliko, nabastos yung mga, may lumabas sa statement galing sa mga Muslim nabastos sa mga Muslim, naniniwala sa Islam, nabastos sa mga Christians dahil syempre si Jesus nga naman yung pinagtitrepan. Nabastosan doon. Tsaka yung prayer, nagreklamo. Anong pinaikot ng mga kakampings? Anong pinaikot nila? Sinasabi nila discrimination. Sinasabi nila homophobia. Sinasabi nila drag is art. Pero mga kotsero, isipin nyo, kapag sinabi mo sa kanila na hindi naman pwedeng mag-ikasalang babae at ang lalaki sa lalaki at babae sa babae.
Kasi kasalanan 'yan. 'Di ba? Religious belief 'yon. Kasama 'yon sa freedom of expression. Anong gagawin nila? Ay ka-cancel ka nila. Away-awayin ka nila. Papahiya ka sa buong mundo. Gano'n 'yan. Gano'n yung intellectual dishonesty. Hindi nila kapag kontra sa gusto nilang ipakalat, merong may galit, 'di ba? Merong may hate. At ipopropagate nila yung galit at hate na 'yan, ikakalat nila 'yan. Gano'n. Pero kapag pabor sa kanila, kahit mali, kahit hindi normal, kahit hindi moral, kahit hindi tradisyonal, ang kaaway nila buong mundo. Ipipilit talaga nila 'yon. Parang kay Vice, ganyan 'yun eh. Some LGBT groups are making this about it's about sa iba sa kanila sinasabi this is an LGBT issue. No, it's not. Meron na pong pag-aaral na lumabas. Ang sinabi po sa pag-aaral na 'yan, ang Pilipinas po ang isa sa pinaka-friendly sa LGBT. Friendly friendly. Top 5 or top 10 yata yun. Top 5 or top 10. Friendliest countries to the LGBT community. Kasama ang Pilipinas doon. This has nothing to do with the LGBTQ agenda. But at the very least, 'di ba? Let's be honest. Ito-tolerate nyo ba 'yan kapag bastos? Lalo na pag ang pinag-uusapan natin yung mga kabataan. Alam niyo ba mga kotsero, hindi ko alam kung nabalitaan niyo na. Pero karamihan ng occurrences or cases ng HIV nasa mga kabataan. Bata, as in kabataan. 16 to 25 years old. HIV yun, guys. HIV. This is a sickness or a disease that you get either from drugs or from premarital sex. Hindi naman lahat yan nagda-drugs. Hindi naman, well, premarital sex, hindi ko alam. But hindi naman lahat ng kabataan sa Pilipinas ay nagda-drugs. Tapos, gusto nyo pa igagawin na i-normalize natin ang landian sa kultura natin ngayon? I don't think so. I don't think so. At saka isa pang nakakaano sa mga kampigs, hindi nila kaya maipag-argue sa topic. Hindi talaga kaya maipag-argue sa topic. Makikipag-argue sila sa'yo, ang gagamitin nila, maghahanap sila ng putik laban sa'yo. Actually, much like other people na kahit na hindi kakamping, maraming ganyan. Yung pag hindi na makasagot sa'yo, maghahanap ng dumi. Yan, maraming ganon. Maski hindi makakamping. Pero ibig sabihin lang nun, mga kotsero, ganyan kakitid ang utak nila. Ganyan kakitid. Minsan gagawa pang chismis eh. Ganon kasi kakitid ang utak nila. Hindi na kasi nila kayang sakyan yung argumento. Tulad dito. Talo sila dyan eh, from a moral standpoint. Talo sila dyan. Dito kay Vice? Pero anong gagawin nila? Ikaw nga sex addict ka raw di ba? Tapos ikaw magsasalita ka kung anong bastos o hindi. Napatunayan nyo ba? Hindi, di ba? Ang ginamit nyo lang, kinote nyo lang si former Senator Miriam Defensor Santiago. Sinama nyo pa sa mga kalokohan nyo, nakakadiri kayo. Hindi nyo kayang maipag-argue ng hindi nagkakalkal ng dumi. Di ba? The style is so kakamping. Like some people I know. Mag-iimbento ng kwento. Tapos, ipagkakalat na yun ang katotohanan. Tapos sabihin, para sa bayan. Ay, nako. Pardon my French. Kasi hindi nila kayang sakyan eh. Hindi nila kaya maipagsabayan dun sa argumento. Hanggang doon lang kasi yung kaya ng nila. Parang makakamping. Ay, nako. So, yun.
Ganun lang naman kasimple yun. Kaya kapag mga kotsero, pag may mga naririnig-rinig kayo, kahit sino, kahit sinong magsalita, kapag meron kayong narinig na balita, tapos may issue, tapos ang balik nila dumi, paninira din, 'di ba? Ibig sabihin nun mga kotsero, talo na sila. Talo na sila sa argumento. Hindi na nila kayang sumabay. So ang gagawin nila, maghahanap na lang sila ng dumi. Ganun lang kasimple yun. Pero si Enrile ba? Tama ba si Enrile? I would say he is. Regardless kung sex addict siya before o hindi, di ba? So what? May mali ba sa sinabi niya? Wala. Hindi lang naman si Vice ang bastos sa Showtime eh. Hindi lang si Vice. Panoorin niyo yung Showtime. Maraming bastos sa kanila. Ito lang naman. Meron ka ng ongoing na kaso. Di ba? May ongoing ka na kaso. The very least you could do is to stay away from provocative situations. Para lang 'di ba meron kang kapag naipag-argue ka, you can say na I acted in good faith. So, kaso wala eh. Walang ganun. Hindi uso. Hindi uso sa Showtime yung ganun. Hindi siya uso. Uso lang siya sa ibang tao pero hindi siya Showtime. Yeah, yun. Ay, nako. So, yun. Pero yun nga mga kotsero, huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe at maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. At, ano pa ba? Ayun. So, I'll see all of you in our next Coach Janet Live, everyone! Okay, bye everyone! See you next time! Bye!